Dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga mabisa at natural na gamot sa ubo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na mabibili sa butika para maibsan ang ubo, marami ring natural home remedies na pwede mong subukan. Ayon sa Healthline, mabisa ang pag-inom ng honey. Maglagay lamang ng 2 kutsyarang honey sa isang baso ng herbal tea o maligamgam na tubig na may lemon. Maliban pa rito, makatutulong din ang peppermint leaves. Ang mental properties nito ay may kayahang maibsan ang sakit ng lalamunan. Pangatlo, mabisa rin ang pagmumumog o gargle ng tubig na may asin. Pang-apat, nariyan din syempre ang traditional cough remedy na luya o ginger. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maibsan ang dryness o pagkatuyo ng inyong lalamunan na siyang karaniwang dahilan ng pag-ubo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas Kung gaano ba ka mapanganib at nakakatakot ba? Huwag na lamang dahil yan ang sinasabi ng Pangulo na sakit niya, yung diverticulitis. Kung ang isang ordinaryong tao ba tatamaan nito nakakatakot ba? Ito ba'y simple lamang at maaaring lumala at maaaring ikamatay? Okay na si Dr. Tony at saka yung Nipah virus, maalaman din natin sa kanya. Pero Dr. Tony, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig, Henry. Apo, salamat po sa inyong oras na kayo amin uling natawagan. Pagdamutan na ninyo kami sapagkat Doktor, yung bang diverticulitis, gaano ba ka mapaminsala yung sakit na yan? Simple lang ba yan? Hindi ba nakakatakot yan? Hindi naman po. Ang diverticulitis po ay isa condition po ng bituka. Usually yung malaking bituka at nagkakaroon po ng mga maliliit pong outpouching. Doon ho sa, ang tawag ho doon, diverticula. Apo. Dahil minsan pagka hindi magandang diet ninyo, kunyari hindi high fiber diet, nagkakaroon ng outpouching doon. At sometimes, nagkakaroon ng infection or namamaga. Tapos, nagkakaroon ng abdominal pain sa left. Tapos, fever and digestive changes. In fact, sometimes, para siyang appendicitis pero nasa kaliwa Ganun minsan Apo. It's more common pagka nagkakaedad ka, 50. At sometimes, mako-confine ka, depending sa severity, in antibiotics or kung sometimes ay inoopera. So, yun po. Pero kunyari, outpouching lang, may mild infection, antibiotics lang. Pero minsan, pag nabutas, pumutok, doon inoperahan. At ang mga danger symptoms, abdominal pain, lalagnatin, minsan masakit ang tiyan, minsan meron kang constipation or diarrhea, or minsan nagbi-bleeding or nag-abscess. Ganon po yan. At ang sino pwedeng tamaan, edad na 50, hindi mahilig sa gulay, minsan mataba pong pasyente, naninigarilyo, mahilig sa steak or mga karne, walang ehersisyo. Sila po yung mga usually na nakikita natin in clinical practice. Kasi siyempre as a internist, nare-referan tayo ng mga gastro pinapa-clear nila for endoscopy, so yun nung colonoscopy. Ang isang tao ho kapag may ganito, halimbawa alam na niya o hindi niya pa alam, tapos paano po yun? Yung bang pagbibisyo halimbawa, ay nakaka-aggravate ba? Kung ikaw ay may mga bisyo in alak, sigarilyo, iba pang mga bisyo, magpapalala ho ba ito?
Oo naman. Generally, syempre, yung ikaw hindi healthy yung lifestyle ninyo, syempre, madali kang tamaan ng kahit na anong sakit. Kaya talagang dapat ang healthy lifestyle nandun lagi. At usually, ang mga pasyente din, pag sumasapit ng 60, kahit wala pa nararamdaman, routine na nagpapakolonoscopy para sa ganun, malalaman mo kung ikaw ay meron noon. Opo. Pero ang gusto ko lang sabihin sa taong bayan, kaya pag pumunta kayo sa public page ko, prevention. Kaya lagi ko sinasabi high fiber diet fruits, vegetable, whole grains, regular exercise, maintain a healthy weight, huwag maninigarilyo, huwag iinom ng alak, stay hydrated. Opo. Yun lang naman Hindi naman siya serious, pero manageable condition. Kaya lang, kailangan magpahinga, kailangan ayusin ang Pero diet. kaninyo, At, pag matindi na ito, may nabutas ng part ng bituka, talaga ipinapayo rin na operahin na. Opo, kasi po kakalat po yung tae. Tapos yung tae po, mag-i-infect dun sa loob ng abdomen, magpe-peritonitis. Kaya po yun, binabantayan po yun. At para hindi po lumala. Kaya yan, ina-antibiotic, pinagpapahinga, tamang diet, tapos follow-up. Ganun lang po ang ginagawa po So, ito ngayon, ang ating Pangulo ay tinatanong na rin ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang kastakayan niya pagkat wala hinahanap doon sa mga public event na dapat naroroon siya Ang opinion ko dyan ay ganito. Usually kasi may Data Privacy Act tayo. Kaya entitled ang Pangulo doon. Pero on the other side, dahil ikaw'y Pangulo ng isang bansa, meron ka din responsibility na i-announce with transparency yung iyong medical condition. Tapos may kung transparent yung naglalabas ka ng medical bulletin, tapos kung ipe-press code yun, para ang mga tao walang agam-agam, nandun yung kung sino yung kanyang doktor, ganun yun. Alam nyo, naalala nyo, kaya nga si Joe Biden hindi nakatakbo kasi humihina na. Tapos, kung naalala nyo, si President Donald Trump, nung nagka-COVID, in-announce yun. Tapos, sinundan siya hanggang doon sa Walter Reed Hospital sa Virginia. Kasi nga, ang Pangulo ng bansa, responsibilidad yan sabihin. Kasi para walang agam-agam ang mga tao as to the condition. Kasi sasabihin, let's say, ng isang spokesperson o isang mataas na cabinet member, ganito siya. Pero hindi naman siya doktor Yan. Ang makakapagsabi niyan ay yung leader. Tapos sasabihin niya, ito sakit ko. Tapos katabi niya yung doktor, kung siya with courage and transparency para matanggal yung agam-agam. Pero siyempre, entitled siya dahil sa batas natin, may Data Privacy Act. Ginagalang yun. Kaya lang, hindi mawawala yung agam-agam hanggat hindi ka nagiging transparent. So, yun lang naman ng dahil ikanin niyo siya ang pinakamataas na pinuno ng bansa, Pangulo. Oo, para walang speculation. Dapat transparent yun. Upang sa ganun, ang mga tao, payapa naman. Kasi siyempre, ganun yun Ganun naman, para sabihin talaga kung ano talaga yun. Pero siyempre, choice niya yun. Kaya lang, the speculation is always there. Para sa ganun. Kung naalala mo, yung nasirang Senator Rocco noon, tumatakbo sa eleksyon, tapos bigla nawala, tapos na-announce niya na meron siyang prostate cancer. So, maraming public official naman dinedeclare yun kung ano yung sakit mo, kung hindi naman. Choice actually yun. Kasi may Data Privacy Act. Choice mo din maging transparent about your illness. So, at the end of the day, pasyente pa rin ang Pangulo kahit sa ang pinakamataas na leader ng bansa, choice din naman yan sabihin yun. So,
let's defer to the president kung anong gusto niyong gawin. And then matutulungan siya kung may conference at may medical bulletin. Sinasabi niya yon bilang isang matatag na leader ng bansa. Yun ang aking payo doon. Okay. Well said on that, Dr. Tony. Itong NIPA, ano ho ba ito? Marami na namang baka kahit mauwi na naman sa parang COVID, hindi naman kaya? Hindi naman, mga kababayan, hindi kayo dapat mag-worry. Ito lang kasi, pagka may virus kasi, nagpapanik tayong lahat. Itong Nipah virus outbreak, ito po ay nasa India, sa West Bengal, at may konting cases. Kaya lang, siyempre, pag nabalitaan natin, nagpapanik na tayo kasi kagagaling lang natin sa COVID. Pero may kumalat na rin po sa Thailand, sa Nepal, sa Malaysia, tapos nagka-quarantine sila. Pero ang tingin ko, I agree with the Department of Health, hindi tayo pwede magpapanik. Kasi rare naman to, sakit to sa hayop. At nakikilat to sa mga panik, sa baboy, sa kabayo. Tapos nalilipat sa humans. At ito ay true bodily fluids or pagkain ng mga infected na mga fluid, pagkain ng karne. Ngayon, ang symptoms ito, just like any other flu na merong respiratory illness. Kaya lang, pag nadapo to sa inyo at pupunta sa brain, ang tawag doon encephalitis. At mataas ang fatality rate, mga 40 to 75%. At walang bakuna para So dito. ano ang kailangan, although wala pa naman yata ho rito, at wala pa namang nare-report nga, anong kailangan? Wala ho tayo dapat itong ikatakot, mga kababayan. At kung meron man, nandyan lang ho yan sa mga gilid-gilid na ibig sabihin malagubat, no? Hindi tayo magpanik. Yung ating mga border ba, yung ating mga border ba dapat maghigpit on this? Anong mga rekomendasyon meron kayo diyan? Wala ho tayong travel restrictions sa ngayon. Huwag nating gawin 'yon. Walang international recommendations, not even the World Health Organization. And pumayapa po tayo. Ang ingatan ninyo ngayon itong flu virus. At marami ho ang nagkakasakit. Yan ang dapat natin pag-ingatan. Pero itong Nipah virus, wala po tayo dapat ikabahala. Pero siyempre, dapat din, pagka meron tayong mga galing India, yun naman na-identify na countries, at may lagnat sa thermal scanning, meron. Iimbestigahan yun, tapos ikwa-quarantine ng taga-Department of Health. Pero wag ho tayo dapat magpanik kasi hindi ho dapat tayo magpanik kasi wala naman ho pa sa atin at hindi makakatulong ho yung gagawin natin. Basta tayo ay kalma lang, mga kaibigan, at hindi ito nakakahawang masyadong sakit. Very low transmission rate to ito. Mas grabe pa nga ho itong lumabas sa super flu na 2 weeks or 3 weeks na meron tayo. Kasi pwede hong tamaan basta yung morbid condition. Stay healthy, foods, balance, more on fiber, gulay, isda, sleep well, huwag magpupuyat, huwag magbibisyo. Dr. Tony, tama ba? At the end of the day, tama ka. It's about lifestyle. At kung tingin nyo, you are in a crowded situation na maraming nag-uubo, sa simbahan, sa mall, tayo na mag-ingat. Kasi mas mahirap kung makonfine. At yung mga sobrang busy na stress na sa buhay, magkaroon kayo ng self-care, kagaya ni Dr. Tony. Mag-self-care tayo. Kasi an ounce of prevention is better than a pound of cure. Alright. Dr. Tony, salamat po ng marami sa inyo at magandang hapon. Magandang hapon po. Thank you very much. Thank you. Si Dr. Tony Leachon, public health expert. Balansyado! Samantala, dumako na tayo sa mga report 20 minutes after 6 ng gabi. Ang palasyo ho ng Malacanang, dedma sa meeting ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. RH number 14, Leth Narciso. Let. No comment ang Malacanang sa pakikipagpulong ni Davao City Mayor Sebastian Duterte
kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi saklaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga personal o opisyal na hakbang ng isang lokal na opisyal. Dagdag pa ni Castro, hindi pang hihimasukan o huhusgahan ng Pangulo ang kilos ng sinumang alkalde basta't ang mga ito ay hindi lumalabag sa mga umiiral na batas. Umani ng kaliwat ka ng reaksyon mula sa publiko ang nasabing meeting ni Mayor Duterte sa Chinese diplomata. Ito'y lalo't nangyari ang pulong sa gitna ng mainit na sagutan ng Embahada ng China sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno kaugnay ng usapin sa teritoryo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Congressman Barsaga hindi sisipot sa mga hearing ng House Ethics Committee. Hindi rin natatakot sa bantang expulsion. RH12, Milky Rigunan, okay? Walang balak si Representative Kiko Barsaga na dumalo sa ipatatawag na hearing ng House Ethics Committee kaugnay ng impeachment complaint na isa ng palaban sa kanya ng National Unity Party. Ito ang statement ni Barsaga sa kanyang FB post. Ayon kay Barsaga, wala siyang pakialam sa banta na isusulong ang expulsion o pagpapatalsik sa kanya sa Kamara. Sabi ni Barsaga, wala umanong ginawa ang Kongreso kundi sirain umano ang buhay ng mga Pilipino. Reaksyon to ni Barsaga matapos kumpirmahin ni Representative J.C. Abalos ng 4-piece party list, chairman ng House Ethics Committee, na sisimulan na nila ang hearing sa susunod na linggo. Ito ay kaugnay ng alegasyon ni Barsaga na sinuhulan umano ng bilyonaryong negosyante na si Enrique Rason ng NUP para suportahan sinoon ay dating House Speaker Martin Romualdez sa nakalipas na midterm elections. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Senator Mig Zubiri, pinarangalan naman ang Japan Embassy sa pagsusulong ng mas magandang relasyon ng Pilipinas sa Japan. RH28, Raymond Adpas. Raymond. Kinilala ng Embassy ng Japan sa Pilipinas si Senador Juan Miguel Mig Zubiri dahil sa patuloy nitong isinusulong na mas malalim na relasyon ng Tokyo at Maynila. Ito ay sa isang reception na isinagawa sa Embassy ng Japan sa Pilipinas na pinangunahan ni Ambassador Endo Kazuya. Bahagi ito ng pagdiriwang sa iginawad sa kanyang Grand Cordon of the Order of the Rising Sun na kanyang tinanggap mula kay Emperor Naruhito noong November 2025. Kinilala si Zubiri dahil sa mga kasunduan at batas na kanyang isinulong para lalo pang mapaunlad ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kinabibilangan ito ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA, Create More Act at ang Reciprocal Access Agreement. Sa kanyang panig, itinuturing ni Zubiri na best friend ng Pilipinas ang Japan at mahalagang katuwang sa larangan ng seguridad at depensa, negosyo, kultura at turismo. Nangako ito na kanyang dadalhin ang Grand Cordon with honor and humility at isulong ang Strategic Economic Partnership para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad hindi lang sa pagitan ng Japan at Pilipinas kundi para sa buong rehiyon. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, mga umalis ng Pilipinas papuntang Malaysia sa pamamagitan daw ng backdoor na naging biktima ng human trafficking, nakabalik na sa bansa. Magaling naman. Noche Kakas, Noche. Kaya Henry, balik bansa na ang ilang individual na umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor papuntang Malaysia. Ayon sa report ng Bureau of Immigration, sakay ng MV Antonia nakarating sa bansa ang ilang Pinoy mula sa Malaysia. Karamihan umano sa mga repatriates ay mga kababaihan na may edad 23 hanggang 32. Nalinlang umano ang mga ito pinangakuan ng trabaho sa call center agent sa ibang bansa. Ilan umano sa mga na-recruit online ay dumaan sa Palawan at Mindanao patungong Malaysia. Nang maharang ng Malaysian Authority, ilan dito ay kinulong dahil sa imigrasyon bago ipinatapon pabalik sa Pilipinas. Sinabi ni BI Commissioner Juan Antonio Biado na nanatiling matatag ang pamahalaan sa determinasyon nitong protektahan ang mga Pilipino mula sa mga trafficker na nambibiktima ng desperation and false hope. Agad namang nabigyan ng assistance ng Interagency Council Against Trafficking ang mga returnees.
Arit sa 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala, Napolcom Saludo Hotline. Pulis Calabarzon inilunsad sa Laguna. Balita mula po sa aming pinakamakisig na reporter sa Southern Tagalog. Ang susunod na mayor ng Nasugbu, Batangas. Sabi ni Ate Josa Cruzat, si Eric Dastas. Eric! Muntik na, kuya, muntik na ako mahulog. Sabi ni Josa, sabi ni Josa, huy, tawagin mo na si Mayor. wala naman ako magawa. At baka daw magpapasangyop. Ano ka naman na rin si Diyos? Naman, talaga rin nga naman. Kaya naman pala. Anytime, Ma'am Diyosa. Anytime, oo. Sige na, Mayor Eric, go. Formal naman na inilunsad sa lalawigan ng Laguna ngayong Enero 28, 2026 na ginanap dito sa Pasita Astrodome, San Pedro City, ang Napolcom Saludo Hotline ng Philippine Police Commission o ng Napolcom, isang programang naglalayong kilalanin at i-report ang mabubuting gawa ng mga pulis sa Calabarzon, kabilang din ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Maaari ding iparating ang good deeds na sa kapulisan sa numerong 0992 0999 0933 o sa Napolcom 4A Saludo Hotline at gmail.com. Ang programa ay pinangunahan ni Regional Director Julieta Rañeses ng Napolcom Calabarzon. Sa paglulunsad, binigyan din ang kahalagahan ng pagkilala sa integridad, malasakit at profesionalismo ng kapulisan bilang inspirasyon sa mga marami pang positibong gawain sa komunidad. Ang mga ginawaran sa aktibidad ay pawang mga pulis ng Laguna. Buong suporta ang ipinahayag ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa ilalim ni Governor Victoria Gobernador na may solusyon ni Governor Sol Arbones na kinatawan ni veteran journalist Dolan Castro. Katuwang ang Laguna Provincial Police Office sa pamumuno naman ni Provincial Director Police Colonel John Ariotno. Pinagtibay ng inisyatibong ito ang pagtutulungan ng pamahalaan sa kapulisan para sa matibay na tiwala ng publiko. Ito si Mayor Eric Dastas para sa Sabi ko sa inyo, Diyos. Nagagalit si Boss Deo sa atin ito. Kaya hindi! Si Mayor Deo sa City of Star. Oo. Pero ikaw ay sa matulaing bayan ng Nasugbo. Sige. Sabihin mo kay Magyosa, sino yung chief of staff simula ngayon. Thank you, Mayor Eric. Salamat! Thank you. Si Mayor Eric Dastas, Aris 30 ng Nasugbo, Batangas. Ay aprobado nga, paring Eric, kabayan. Ay sabi nga ni Ray si Bayan, sama ako ng 2 putok ikari. Aba, sama raw siya ng 2 ilan? 2 karga. Dumako na muna tayo sa showbiz, sa mga balita mula sa Bayang Dagat. 2 karga, paring Ray, ha? Oo. Trump administration nagkukumahog na maayos ang isyu ng kanilang border crackdown operation. Jackie Ratio, Jackie. Matapos ng ikalawang trahedya sa Minneapolis na ikinamatay ng isang ICU nurse dahil sa nagpapatuloy ng mga border crackdown, ipinag-utos na ni President Donald Trump ang pag-atras ng ICE chief at mga agents nito sa naturang lugar. Dumating na sa naturang estado si White House Border Czar Tom Homan para mag-take over sa operasyon ng Border Patrol o paghuli at pagproseso sa posibleng deportation ng mga umunay illegal alien o mga dayuhang walang dokumento mula sa Amerika. Kasunod ito ng pamamaril sa 37 anyos na nurse na si Alex Pretty nitong nakaraang Sabado sa Minneapolis ng mga ICE o Border Patrol agents. Pero bago pa ang pagpatay kay Pretty, isang single mother na nasa loob ng kanyang sasakyan ang binaril sa ulo ng mga agents habang isinasagawa ang pagpatrolya sa lugar. Dahil dito, mas tumindi ang kilos protesta kontra sa sinabing crackdown ng Trump administration na tinatawag ng mga relihista na labag sa konstitusyon ng Amerika. Samantala, pinatawag na
na magpakita sa korte ng isang judge sa Minnesota si ICE Chief Greg Bovino dahil sa kabiguan nito ng kanilang ahensya na magsagawa ng bond hearing para sa isang immigration detainee. Kinakailangan umano magpaliwanag ng naturang leader sa harap ng korte kung bakit hindi nabibigyan ng tamang pagproseso ang mga hinuhuli nitong mga immigration detainee. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie Resyo. Samantala naman sa showbiz, sino ba si Bea Bores, Diyosa, na nagpakilala na raw ng anak sa publiko. Si Baby Hope ay isang NICU o NICU graduate matapos ang 44 days sa ospital. Mabuti naman at okay na. Diyosa Cruzan sa showbiz, Diyosa. Emosyonal si actress vlogger Bea Bores sa pagiging NICU graduate ng kanyang anak na si Victoria Hope. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Bea ang larawan ng kanyang baby na naka-graduation attire bilang simbolo ng pagtatapos nito ng 44 days sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Batay sa caption, kuha ang larawan noong December 15, 2025 at ito rin ang unang pagkakataon na opisyal niyang ipinakilala ang kanyang anak sa publiko. Sa hiwalay na Facebook post, ibinahagi rin ni Bea ang kanyang pagiging emosyonal matapos makauwi na rin sa wakas ang kanyang anak mula sa ospital. Ipinahayag din niya ang paghanga sa lakas at ipinakita ang tapang ng kanyang baby sa pagharap sa hamon sa NICU. Umani naman ang pagbati at mensahe ng suporta mula sa mga netizen ng mag-ina na humanga sa kanilang pinagdadaanan at sa pagiging matatag ni Bea bilang ina. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa, at kay Miss Bea, sana'y lumaking malusog at mas matatag pa ang iyong baby. Ayan. May awa ang Panginoon, makakalampas pa kayo sa anumang pinagdadaanan meron pa. Salamat, Josa. Oy, mamaya po sa usapang legal, ano daw ho ba yung constructive dismissal? Inyong pakinggan yan sa usapang legal with Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At yan ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi naming hamilin ng aking partner na si Karen Oyong at maging ni Josa Cruzat. Kung nais po nating guminhawa ang buhay, ang pinakamaigi po ay magdasal, manalig sa may kapal, huwag magnanakaw, laging gumawa ng mabuti sa kapwa sapagkat ang paggawa ng mabuti ay kailanmay hindi magbubunga ng masama. Tumulong, huwag manlalamang, huwag magpagnanakawan ang ating mga kapwa Pilipino. Huwag nang gumaya sa mga politikong magnanakaw. Hayaan ninyo at balang araw, may araw din. Grass Hopper Days. May araw din ng mga tinamaan ng kulog na yan. Salamat po na marami sa inyo. Sumayin nyo na ang programang Balansyado. Ako po si Henry Uri. Bye! Shadow!